Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw sa Isla Paraiso, ginising na si Zia ng isang dagundong. Isang ingay na bumasag sa karaniwang katahimikan ng umaga, hindi tunog ng mga bangkang demotor ng mga mangingisda o ng hampas ng alon sa dalampasigan. Kakaiba. Malakas. Papalapit. Tunog ng eroplanong umiikot ng isang helicopter. Napatayo si Zia mula sa kanyang papag, puso ibiglang kumabog ng malakas. Sinilip niya ang labas mula sa maliit na siwang ng kanilang bintanang yari sa kawayan. Ang mga kapitbahay nila ay nagkakagulo na rin, nagsisilabasan sa kani-kanilang mga dampa, nakatingala sa langit. Doon, sa di kalayuan, pababa na ang isang puting helikopter sa bakanting lot malapit sa dalampasigan, sa lugar na pag-aari ng kanilang barangay captain. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Zia. Sino ang darating? At bakit helikopter pa ang sasakyan? Bihira ang ganitong pangyayari sa kanilang munting isla. Ang huling beses na may bumabang helicopter dito ay noong may malubhang tinamaan ng dengue at kinailangang i-airlift papuntang syudad. Nang tuluyang lumapag ang helicopter, bumukas ang pinto nito. Unang bumaba ang isang babaeng nakapulang bestida. Kahit malayo, kilala ni Zia ang tindig nito, ang paraan ng paghakbang. Si Feina, ang babaeng sumira sa lahat. Naramdaman ni Zia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Anong ginagawa niya rito? At kasunod ni Feina, bumaba ang isang lalaki. Matangkad, matipuno pa rin, ngunit may kung anong lamig na bumabalot sa anyo nito. Kahit nakatalikod ito at inaayos ang kwelyo ng suot na polo shirt, alam ni Zia kung sino iyon. Ang puso niya ay tila piniga. Si Dino. Ang lalaking minahal niya ng buong buo, ang lalaking ama ng kanyang kambal, ang lalaking dumurog sa kanyang puso 6 na taon na ang nakalilipas. Napaatras si Zia, napasandal sa dingding na sawali. Ang hininga niya ay tila naipit sa lalamunan. Bakit sila narito? Pagkatapos ng 6 na taon ng pananahimik, ng paglimot, ng pagbangon niyang mag-isa, bakit ngayon pa? Nakita niyang naglalakad na ang dalawa palapit sa direksyon ng kanyang munting dampa. Si Feina, may maarteng ngiti sa labi, tila nagmamay-ari ng buong isla. Si Dino, seryoso ang mukha, walang emosyon, diretsong nakatingin sa daan. Parang estranghero. Parang hindi sila kailanman nagkakilala, nagmahalan. Nay, sino po sila? Tanong ng isang maliit na boses mula sa kanyang likuran. Si Diane, ang kanyang panganay, kakambal ni Drex. Kagigising lang nito, kinukusot pa ang mga mata. Katabi nito si Drex na tahimik na nakamasid din sa labas. 6 na taon. 6 na taon na ang kanyang mga anghel. Huminga ng malalim si Zia. Kailangan niyang magpakatatag. Para sa mga anak niya. Hinawakan niya ang kamay ng 2 bata. Mga bisita lang, anak, pilit niyang pinasigla ang boses, kahit na ang loob niya ay nagwawala na sa kaba at di maipaliwanag na sakit. Lumabas siya ng bahay, itinayo ang sarili sa maliit nilang tarangkahan na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Sa gilid ng pintuan, nakakalat ang mumurahing tsinelas ng kanyang mga anak, isang pares na asul na may mukha ng robot para kay Drex, at isang pink na may bulaklak para kay Diane. Mga simpleng bagay na sumasagisag sa mundong binuo niya para sa kanila, isang mundong malayo sa gulo at sakit ng nakaraan. Isang mundong ngayon ay parang gustong gibain muli. Nakatayo lang siya roon, hinihintay ang paglapit ni Dino at Feina. Ang mga kapitbahay ay nasa kani-kanilang tarangkahan, tahimik na nagmamasid, puno ng kuryosidad ang mga mata. Nararamdaman ni Zia ang kanilang mga tingin, ang mga bulong-bulungan na siguradong magsisimula na naman. Ang asawa ni Dino na umalis, ang babaeng iniwan. Nang nasa tapat na niya ang dalawa, unang nagsalita si Feina, matamis ngunit may bahid ng pang-uyam ang ngiti. Zia, it's been a long time. Ang liit pa rin pala ng paraiso mo. Inikot nito ang paningin sa munting dampa ni Zia, hindi maitago ang pagmamaliit. Hindi sumagot si Zia. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Dino. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. May kung anong emosyon ang gumuhit sa mukha ni Dino, gulat. Pag-aalinlangan? Ngunit agad iyong napalitan ng dating lamig. Tila ba pinipigilan nito ang anumang maaaring maramdaman? Zia, bati ni Dino, ang boses ay formal, walang bakas ng dating init. Kailangan nating mag-usap. Alam na ni Zia kung ano ang sasabihin nito. Siguro, para formal lang tapusin ang lahat.
Ang kasal na hindi naman talaga naging tunay na kasal para sa kanya. Ang hiwalayang matagal na dapat nangyari pero ngayon lang nila haharapin. Handa na ba siya? Matapos ang lahat. Napabuntong hininga si Zia. Sasagot na sana siya, handa nang sabihin na wala na silang dapat pag-usapan, natapos na ang lahat sa pagitan nila 6 na taon na ang nakaraan, nang biglang may humila sa lailayan ng kanyang duster. Si Drex. Nakatingin ito kay Dino. Mga matang bilog at puno ng inosenteng pagtataka. Titig na titig sa lalaking ngayon lang niya nakita ng malapitan. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, sa harap ni Fina na nanlilisik ang mga mata, sa harap ni Dino na natigilan, sa harap ng mga matang mausisa ng buong kapitbahayan, nagsalita si Drex. Isang salita lang, ngunit sapat na para yumanig sa mundo nilang lahat. Papa! Natigilan si Dino, parang napako sa kinatatayuan. Si Fina, napamaang, saka napalitan ng inis ang ekspresyon. Si Zia naman, pakiramdam niya ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nilingon niya si Dino, ang mga mata ay nagsusumamo, nagbababala, nagtatanong. Sa wakas, nahanap ni Zia ang kanyang boses, nanginginig ngunit may diin. Bago mo tuluyang talikuran ang lahat, Dino, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng bigat. Pakinggan mo muna ang tawag ng anak mo. Ng anak natin. Papa. Ang salitang iyon, galing sa bibig ng isang paslit na hindi niya kilala, ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Dino na parang kulog sa isang maaliwalas na langit. Napako siya sa kinatatayuan, ang mga salitang handa na niyang bitiwan para formal na tapusin ang ugnayan nila ni Zia, ay biglang naglaho, natabunan ng isang tanong na mas malaki pa sa islang kinatatayuan nila. Anak! Anak natin! Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Fina, mula sa pagkagulat, naging pag-aalipusta, tapos ay galit na hindi maitago. Ano na kalokohan to, Zia? Sigaw ni Fina, ang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Ginagamit mo pa ang bata para lang makakuha ng simpatsya? O baka naman para makahingi ka ng pera kay Dino? Ngunit ang mga mata ni Dino ay hindi na kay Fina. Nakatuon ito kay Zia, na ngayon ay may tapang na nakatingin pabalik sa kanya, ang mga braso ay nakaprotekta sa 2 batang nasa likuran niya. Ang mga salita ni Zia kanina, pakinggan mo muna ang tawag ng anak mo. Ng anak natin ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Dino, halikan na. Wala tayong mapapala rito, hila ni Fina sa braso niya. This is absurd. Sinungaling yang babaeng yan, matagal mo nang alam yan. Bumitaw si Dino sa pagkakahawak ni Fina. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalamnan, kasabay ng isang umuusbong na galit. Takot sa posibilidad na totoo ang sinasabi ni Zia. Galit dahil kung totoo man, 6 na taon siyang pinagkaitan. 6 na taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. Zia, nagsalita si Dino, ang boses ay garalgal, pinipilit kontrolin ang nagwawalang emosyon. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba malinaw, Dino? Sagot ni Zia, ang tinig ay kalmado ngunit may diin. Sila ang mga anak mo. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa harap niya. Napaatras siya ng bahagya. Imposible, halos pabulong niyang sabi. 6 na taon, Zia. 6 na taon kang nanahimik. Kung totoo yan, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil pinalayas mo ako, sumbat ni Zia, sa wakas ay lumabas na rin ang sakit sa boses nito. Dahil naniwala ka sa iba, hindi sa akin. Dahil iniwan mo akong mag-isa. Para saan pa para sabihin ko sa'yo noon? Para ipagtabuyan mo rin sila? Nahigit ni Dino ang kanyang hininga. May kerot siyang naramdaman sa dibdib. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya, ang galit na bumulag sa kanya, nagsisimula na namang bumalik. Hoy, Zia! Huwag mong baliktarin ang istorya, sabat ulit ni Fina, lumapit ito kay Zia na parang susugurin. Ikaw ang nang iwan. Ikaw ang nagloko. Fina, tumigil ka, mariing sabi ni Dino, hindi inaalis ang tingin kay Zia. Kailangan niyang marinig ang lahat mula kay Zia. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang sumilip mula sa likod ng saya ni Zia ang isa pang bata, ang batang babae. Si Diane. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, parang nakita ni Dino ang sarili niya kay Zia noong mga panahong masaya pa sila. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, ang paraan ng pagtitig. Isang maliit na kopya ni Zia. Napakaliit, napaka-inosente.
Biglang umiwas ng tingin si Dino. Isang matinding kirot ang sumalakay sa puso niya. Ang batang babae kamukhang-kamukha ni Zia. Hindi lang ni Zia. May nakikita siyang kakaiba sa mga mata nito, isang bagay na pamilyar. Hindi ako naniniwala, sabi ni Dino, pilit pinatatag ang sarili. Kailangan ko ng pruweba. Ang utak niya ay nagsimulang mag-isip ng mabilis. Hindi siya maaaring basta-basta maniwala. Masyadong malaki ang implikasyon nito. Pruweba, mapait na ngumiti si Zia. Hindi ba sapat na pruweba ang mga mukha nila? Ang dugo nila. Lumapit si Zia sa kanya, hinila ang dalawang bata paharap. Tingnan mo sila, Dino. Tingnan mong mabuti. Sabihin mo sa akin, sa mga mata nila, na hindi mo sila kadugo. Napatingin si Dino sa kambal. Si Drex, na may tapang na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay katulad ng sa kanya, seryoso, mapanuri. At si Dian, na ngayong nasa harap na niya, ay may kung anong halo ng hiya at kuryosidad sa mukha. Ang ilong ni Dian ay katulad ng sa kanya. Pati ang maliit na biloy sa kaliwang pisngi kapag bahagya itong ngumingiti. Isang alon ng pagkalito at pagkabigla ang bumaha sa sistema ni Dino. Ang utak niya ay sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang puso niya ay nagsisimulang kumabog sa ibang ritmo. Magpadna test tayo, deklara ni Dino, ang boses ay walang emosyon, pilit tinatago ang bagyong namumuo sa loob niya. Ito lang ang paraan para malaman ang katotohanan. Para matigil na ang gulong ito sa kanyang isipan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Zia. Kung iyan ang kailangan mo para maniwala, sige. Agad na kumilos si Fina. Tama. Magpadna test kayo. Para mapatunayan na nagsisinungaling lang ang babaeng yan. At para matapos na itong drama niya. Halata ang pananabik sa boses ni Fina, tila sigurado sa magiging resulta. Ang sumunod na mga oras ay parang isang mabilis na panaginip para kay Dino. Ang pag-aayos para sa SAT test sa pinakamalapit na klinika sa bayan na kailangan pa nilang sakyan ng bangka. Ang tahimik na biyahe kung saan tanging ang mga alon at ang ingay ng motor ng bangka ang maririnig. Si Zia, tahimik sa isang sulok, yakap ang dalawang bata na halatang pagod na at nalilito. Si Fina, napanay ang reklamo sa init at sa abala. At si Dino, nakaupo sa kabilang dulo, pinagmamasdan silang lahat. Pinagmamasdan ang kambal. Bawat kilos, bawat ngiti, bawat salita ng mga bata ay tila tinutusok ang kanyang dibdib. Posible kaya? Kinagabihan, matapos makuha ang sample mula sa kanya at sa kambal, bumalik sila sa isla. Nagpaiwan si Fina sa maliit na resort doon, habang si Dino ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng dalawang bata, ang mga tanong na bumabagabag sa kanya, ang posibilidad na nagbago ang buong buhay niya sa isang iglap. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan, sa ilalim ng maputlang buwan. Ang lamig ng hangin ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na emosyon sa loob niya. Napasuntok siya sa isang puno ng niyog sa sobrang frustrasyon. Punyeta! Ano ba itong nangyayari? Kung totoo ngang mga anak niya ang mga iyon, anong gagawin niya? Paano niya haharapin si Zia? Paano niya haharapin si Fina? Paano niya haharapin ang sarili niya? Makalipas ang 2 araw na tila walang katapusan, dumating ang tawag mula sa laboratorio. Nasa Maynila si Dino noon, kasama si Fina, pilit ibinabalik ang sarili sa kinormal niyang buhay, pero ang isip niya inaiwan sa isla. Pinapunta siya ng kanyang abogado sa opisina nito. May hawak itong isang selyadong envelope. Nanginginig ang kamay ni Dino habang inaabot iyon. Tinitigan niya muna ito ng matagal. Ito na. Ang sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Ang katotohanan. Are you okay, Dino? Tanong ng abogado niya, napansin marahil ang pamumutla niya. Tumango lang si Dino, hindi makapagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Isang piraso ng papel ang laman. Mga numero, mga porsyento, mga salitang teknikal. Ngunit isang linya lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Isang linya lang ang mahalaga. At nang makita niya iyon, parang huminto ang mundo niya. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay malinaw, hindi mapagkakamalan, brutal sa kanyang katotohanan. Paternity test result, Drex Mendoza & Diane Mendoza. Alleged father, Aldino E. Alva. Probability paternity, 99.999%.
Match. Nabitiwan ni Dino ang papel. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay parang babagsak. 99.999%. Halos perpekto. Walang duda. Sila nga. Mga anak niya. Si Drex. Si Diane. Mga anak niya kay Zia. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, bago ito binasag ng isang malakas na tunog, ang kamao ni Dino na dumapo sa pader, kasabay ng isang mura na puno ng galit, sakit, at isang takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang resulta ng ECC test ay parang isang malakas na sampal kay Dino, isang sampal na gumising sa kanya mula sa 6 na taong pagkakahimbing sa kasinungalingan at maling akala. Mga anak niya. May 2 siyang anak kay Zia. Ang katotohanang iyon ay sabay na nagdulot ng pait at, sa isang sulok ng kanyang puso na matagal ng manhid, isang di maipaliwanag na kislap. Pagkatapos ng ilang araw na pagmumuni-muni, pag-uusap sa kanyang sarili, at pakikipagtalo sa nagpupuyos niyang damdamin, nagdesisyon si Dino. Babalik siya sa Isla Paraiso. Hindi para makipaghiwalay. Hindi para manumbat. Kundi para harapin ang responsibilidad niya, para subukang itama ang mga pagkakamaling nagawa niya. At marahil, para subukang muling buuin ang nasirang tulay sa pagitan nila ni Zia. Naabutan niya si Zia na naglalabas sa batis, kasama ang ilang kapitbahay. Ang kambal naman ay naglalaro sa hindi kalayuan, naghahabulan at nagtatawanan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang eksenang iyon, simple, payapa, ay tila isang larawan ng buhay na hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Nagulat si Zia nang makita siya. May pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit wala na ang dating talim ng galit. Marahil, naramdaman din nito ang pagbabago sa kanya. Dino, bati ni Zia, pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng palad. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko sanang makasama ang mga bata, sagot ni Dino, medyo alanganin. Ito ang unang beses na sasabihin niya iyon. Mga bata. Ang kanyang mga anak. Nakita ni Zia ang sinseridad sa mga mata ni Dino. Tumango ito ng dahan-dahan. CJ. Pero wag mo silang bibiglain. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Dino na maging parte ng buhay ng kambal. Noong una, ilagpas sa kanya sina Drex at Diane. Sino ba naman kasi itong bigla na lang sumulpot na ipapat nila? Ngunit unti-unti, sa tulong na rin ni Zia na marahang ipinapaliwanag sa mga bata ang sitwasyon, nagsimulang masanay ang kambal sa presensya niya. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan, nadapa si Diane. Agad na lumapit si Dino, binuhat ang umiiyak na anak. Kinarga niya ito, tinapik-tapik sa likod. Tahan na, anak. Andito si Papa. Hindi ka masasaktan. Ang mga salitang iyon ay kusa na lang lumabas sa bibig niya, at nagulat siya sa init na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Nakita niya si Zia na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila. May maliit na ngiti sa mga labi nito, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Zia, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Dino ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito. May mga gabing sumasabay si Dino sa hapunan nila Zia. Simpleng ulam lang, pritong isda, gulay na galing sa maliit nilang taniman sa likod bahay, at mainit na kanin. Ngunit para kay Dino, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Masarap dahil kasama niya ang kanyang mga anak. Masarap dahil nakikita niya si Zia na pinagsisilbihan sila. Minsan, sinubukan ni Dino na tumulong sa paghahanda ng gatas ng kambal. Hindi niya alam ang tamang sukat ng powdered milk at tubig. Dino, sobra naman ata yung gatas na nilagay mo, natatawang sabi ni Zia. Baka naman magtae ang mga bata niyan. Ah, ganun ba? Nahihiyang sabi ni Dino. Sorry, hindi ako sanay. Halika, tuturuan kita, lumapit si Zia, itinuro ang tamang timpla. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sandali. Isang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Dino. Napatingin siya kay Zia, na agad namang umiwas ng tingin, ngunit kitang-kita niya ang pamumula ng tainga nito. Masarap pa rin naman, Papa, sabi ni Drex matapos tikman ang tinimplang gatas ni Dino, kahit medyo matabang. Napangiti si Dino. Ang simpleng salitang Papa, mula sa bibig ng anak niya, ay sapat na para mapawi ang lahat ng pagod at alinlangan niya. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Zia ng kakaibang kilig.
Ang Dino na kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa Dino na umalis noon. Mas kalmado, mas pasensyoso, at higit sa lahat, may pagmamahal sa mga mata nito para sa kanilang mga anak. Napapangiti siya nang hindi niya namamalayan. Ngunit kasabay ng kilig ay ang takot. Takot na baka masaktan lang siyang muli. Takot na baka panandalian lang ang lahat ng ito. At ang takot na iyon ay lalong lumaki ng isang araw, muling bumalik si Fina sa isla. Sakay ulit ng helicopter, bumaba si Fina na tila isang reyna, suot ang isang mamahaling damit at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. May dala itong mga regalo para sa kambal, mga laro ang mamahalin na hindi pa nila nakikita kailanman. "Hello, kids! I'm your Tita Fina," masiglang bati ni Fina, ngunit may kung anong pait sa ngiti nito kapag napapatingin kay Zia. Agad na naramdaman ni Zia ang tensyon. Si Fina, sa kanyang karangyaan at pagiging sopistikada, ay isang malaking paalala ng agwat nila ni Dino. Isang paalala na si Fina ang key opisyal, ang babaeng ipinagpalit sa kanya ni Dino. Habang pinapanood ni Zia si Fina na sinusubukang kunin ang loob ng kambal, naramdaman niya ang pagkirot ng selos sa kanyang dibdib. Selos hindi dahil kay Dino, kundi dahil sa atensyong ibinibigay ni Fina sa kanyang mga anak. Atensyong para bang may karapatan ito. Nakita ni Dino ang pagbabago sa timpla ni Zia. Lumapit siya rito. "Zia, ayos ka lang?" Naman, pilit nang umiti si Zia. "Bakit naman hindi?" Ngunit ang mga mata niya ay hindi maitago ang tunay na nararamdaman. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa bahay ng barangay captain. Imbitado sina Dino at Fina bilang mga importanteng bisita mula sa Maynila. Isinama ni Dino si Zia at ang kambal. Habang kumakain sila, hindi maalis ang tingin ni Fina kay Dino at Zia, lalo na kapag nagkakatawanan ang dalawa dahil sa mga kalokohan ng kambal. Halata ang iritasyon sa mukha ni Fina. Maya-maya, tumayo si Fina, kinuha ang mikropono mula sa videoke machine. "Excuse me, everyone," sabi niya, umingiti ng matamis. "May gusto lang sana akong i-announce." Napatingin ang lahat sa kanya. Naramdaman ni Zia ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May masama siyang kutob. "Dino, mahal," tawag ni Fina, ang boses ay malambing. Lumapit ito kay Dino, na halatang nagulat din, "Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming pagsubok. Pero sa lahat ng iyon, ikaw pa rin ang pinipili ko." Humugot ng isang maliit na pulang kahon si Fina mula sa kanyang porse. Lumuhod ito sa harap ni Dino. Sa harap ni Zia. Sa harap ng kambal. Sa harap ng buong barangay. Binuksan ni Fina ang kahon. Isang kumikinang na singsing na diamante ang laman yon. "Aldino de Alva," sabi ni Fina, ang mga mata ay nangingilid sa peking luha. "Will you marry me again?" Natigilan ang lahat. Si Dino, hindi makapagsalita, nakatingin lang kay Fina, tapos kay Zia, na ngayon ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng matinding sakit at kahihiyan. "Papa, ano iyon?" tanong ni Dian, hindi naiintindihan ang nangyayari. Hinila ni Zia ang kanyang mga anak. "Tara na, mga anak. Uwi na tayo." Nanginginig ang kanyang boses. Ayaw niyang makita ng mga anak niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot si Dino kay Fina, tumalikod na si Zia. Hila-hila ang kambal, mabilis na umalis sa lugar na iyon, dala ang pusong muling nasugatan. "Huwag ka ngang humiti ng ganyan, nakakalimot ako," bulong ni Zia sa sarili habang papalayo, naalala ang mga sandaling napapangiti siya dahil kay Dino. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay napalitan ng pait. Si Dino, naiwang nakatayo roon, gulong-gulo. Sa isang banda, si Fina, ang babaeng kasama niya sa loob ng 6 na taon. Sa kabilang banda, si Zia, ang ina ng kanyang mga anak, ang babaeng minsan niyang minahal ng sobra at marahil, minamahal pa rin niya. Ang proposal ni Fina ay parang isang malakas na bomba na sumabog sa gitna ng munting salu-salo. Naiwan si Dino na tulala, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, naghihintay ng sagot. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ang isip niya ay nasa kay Zia, na mabilis na umalis, hila-hila ang kambal, baka sa mukha ang matinding sakit at pagkadismaya. "Dino," tawag ni Fina, ang ngiti ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng init. "Ano, hindi mo ba ako sasagutin?" Parang natauhan si Dino.
Tumingin siya kay Fina sa singsing na hawak nito. Sa loob ng 6 na taon, si Fina ang naging kasama niya. Si Fina ang sumalo sa kanya noong mga panahong wasak na wasak siya dahil sa pag-aakalang niloko siya ni Zia. Ngunit ngayon, sa paglabas ng katotohanan tungkol sa kambal, lahat ay nagbago. Ang pundasyon ng relasyon nila ni Fina ay gumuho. Fina, I can't, halos pabulong na sabi ni Dino. Hindi ito ang tamang oras. Marami pa tayong dapat ayusin. Ang mukha ni Fina ay biglang umasim. Anong ibig mong sabihin na hindi tamang oras? Dino, 6 na taon. 6 na taon na tayong magkasama. Ano pa bang kailangan nating ayusin? Tumayo si Dino. Kailangan niyang makausap si Zia. Kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya. Fina, pasensya na. Pero kailangan kong sundan si Zia. Si Zia na naman, tumaas ang boses ni Fina, hindi na napigilan ang galit. Ano bang meron sa babaeng iyon na wala ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, siya pa rin? Hindi na sumagot si Dino. Mabilis siyang umalis, tinahak ang daan papunta sa dampa ni Zia. Ang dibdib niya ay puno ng pagsisisi. Pagsisisi sa sakit na naidulot niya kay Zia, noon at ngayon. Pagsisisi sa mga taong nasayang dahil sa maling akala. Naabutan niya si Zia sa labas ng dampa, nakaupo sa isang bangkong kawayan, tahimik na umiiyak. Ang kambal ay nasa loob na, marahil ay pinapatulog na. Ang makita si Zia na umiiyak dahil sa kanya ay parang isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Dino. Zia, tawag niya, dahan-dahang lumapit. Nag-angat ng tingin si Zia, ang mga mata ay namumugto. Ano pa bang kailangan mo, Dino? Hindi pa ba sapat na pinamukha mo sa akin, sa harap ng lahat, na ako lang ang nag-iisip na baka may pag-asa pa? Hindi, Zia, mali ka nang iniisip, sabi ni Dino, umupo sa tabi niya. Hindi ko alam na gagawin iyon ni Fina. Hindi mo alam, mapait na tumawa si Zia. O baka naman nagbubulag-bulagan ka lang? Dino, 6 na taon. 6 na taon mo akong pinaniwala na ako ang may kasalanan. 6 na taon kong pinasan ang bigat ng pagiging mang-iiwan, ng pagiging manluloko. Tapos ngayon, ano? Babalik ka, magpapakita ng kaunting kabaitan, tapos hahayaan mo lang nasaktan na naman ako ng babaeng iyon. Ang bawat salita ni Zia ay parang latigo na humahampas sa konsensya ni Dino. Ako pala ang salarin, hindi siya. Ang mga katagang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya. Siya ang naniwala sa kasinungalingan. Siya ang nanghusga. Siya ang sumira sa pamilya nila. Zia, patawarin mo ako, sabi ni Dino, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Nabulag ako ng galit, ng pride. Naniwala ako sa mga bagay na hindi totoo. Hindi totoo, muling tumawa si Zia, ngunit walang saya sa tawang iyon. Dino, 6 na taon kong itinago ang mga anak natin sa'yo, dahil sa takot na baka itakwil mo rin sila, katulad ng ginawa mo sa akin. 6 na taon akong nag-isang itinaguyod sila, tiniis ang lahat ng hirap, para lang mabigyan sila ng maayos na buhay. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Hindi makasagot si Dino. Ang sakit sa mga mata ni Zia ay salamin ng sarili niyang pagsisisi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Fina, humahangos, halatang galit na galit. So, dito ka lang pala nagpunta, sigaw niya, nakaturo kay Dino. Para lang makipaglampungan sa babaeng to. Fina, wag kang ang gumawa ng eksena dito, saway ni Dino. Ako pa ang gumagawa ng eksena, hindi makapaniwalang sabi ni Fina. Dino, ako ang fiance mo. Ako ang dapat mong kinakampihan, hindi ang babaeng iyan na sumira sa buhay natin. Sumira sa buhay natin, napatingin si Zia kay Fina, ang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Sino ba talaga ang sumira, Fina? Hindi ba't ikaw? Ikaw ang nagpakalat ng kasinungalingan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Dino. Natigilan si Fina. Ang dating kumpiyansa sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng takot. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan, Fina, sigaw ni Zia. Alam ko ang lahat. Alam kong ikaw ang nag-imbento ng kwento na may iba akong lalaki. Ikaw ang nagpakita kay Dino ng mga peking ebidensya para maniwala siya sa'yo. Si Dino, na kanina patahimik na nakikinig, ay napatingin kay Fina, ang mga mata ay nanlilisik.
Totoo ba yun, Fina? Tanong niya, ang boses ay malamig at mapanganib. Totoo ba ang sinasabi ni Zia? Isang flashback ang mabilis na dumaan sa isip ni Dino. Ang mga litrato na ipinakita sa kanya ni Fina noon, si Zia na may kasamang ibang lalaki. Ang mga text messages na puno ng panloloko. Ang mga hikbi ni Fina habang sinasabi sa kanya na niloloko siya ni Zia. Naniwala siya. Naniwala siya sa lahat ng iyon. Nakita ni Dino ang pagbabago sa ekspresyon ni Fina, mula sa pagka-inosente, naging pagkataranta, hanggang sa tuluyang naging parang isang baliw na hayop na nasukol. Totoo, sigaw ni Fina, ang boses ay puno ng desperasyon. Ginawa ko iyon. Pero ginawa ko iyon para sa atin, Dino. Para sa ating dalawa. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang makita kang masaya sa piling ng iba. Parang binagsakan ng langit at lupa si Dino. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya sa loob ng 6 na taon, ay siya palang may pakana ng lahat. Siya ang sumira sa buhay niya, sa pamilya niya. Ang sakit na naramdaman ni Dino ay hindi masukat. Sakit dahil sa panloloko. Sakit dahil sa katangahan niya. Sakit dahil sa mga taong nasayang. Si Zia naman, matapos marinig ang pag-amin ni Fina, ay hindi na napigilan ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Fina. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng gabi. Hayop ka, nanggigigil na sabi ni Zia. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Wala kang karapatang magmahal, Fina. Wala kang puso. Napasubsob si Fina sa lupa, umiiyak, humihingi ng tawad. Ngunit para kay Dino at Zia, huli na ang lahat. Ang katotohanan ay sumabog na, at ang pinsalang na idulot nito ay hindi na maaaring ibalik pa. Nakatayo lang si Dino roon, pinapanood ang dalawang babaeng naging parte ng buhay niya, ang isa ay biktima ng panloloko, ang isa-isa la rin. At siya ang tangang naniwala, ang tangang nagpadala sa galit. Ang pagsisisi ay bumalot sa buong pagkatao ni Dino. Pagsisising huli na para itama ang lahat. O baka naman may pag-asa pa? Ang gabi ng pag-amin ni Fina ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lang sa puso ni Dino at Zia, kundi pati na rin sa munting komunidad ng Isla Paraiso. Kinabukasan, wala na si Fina. Umalis ito sakay ng unang bangkang bumibiyahe pa syudad, dala ang kahihiyan at ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi na ito nagpaalam pa kaninuman. Para kay Zia, ang pag-alis ni Fina ay parang isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang panibagong bigat. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Paano nila pupulutin ang mga basag na piraso ng kanilang buhay? Si Dino naman, matapos ang gabing iyon, ay tila isang naglalakad na multo. Ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya makayanan. Paulit-ulit niyang sinasariwa ang mga pagkakataong naging malupit siya kay Zia, ang mga salitang masasakit na binitiwan niya, ang mga panahong pinili niyang maniwala sa iba. Ngayon, alam na niya ang lahat, pero huli na ba? Sinubukan niyang kausapin si Zia, humingi ng tawad, ngunit si Zia ay tila isang pader na hindi matinag. Ang sakit na naidulot sa kanya ni Dino at ni Fina ay masyadong malalim para basta na lang kalimutan. Bigyan mo muna ako ng panahon, Dino, sabi ni Zia, ang boses ay walang emosyon. Hindi ganon kadaling kalimutan ang 6 na taon ng kasinungalingan at sakit. Naiintindihan ni Dino. Hindi niya minamadali si Zia. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makasama ang kanyang mga anak, sina Drex at Dian, at unti-unting ipakita kay Zia na nagsisisi siya, na handa siyang gawin ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Isang hapon, habang naglalaro ang kambal sa dalampasigan at si Zia naman ay nag-aayos ng mga lambat kasama ang ibang mangingisda, biglang napansin ni Zia na wala na ang 2 bata sa kanilang karaniwang pinaglalaruan. Drex! Dian, tawag ni Zia, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa kaba. Walang sumasagot. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kapitbahay. Ang dating tahimik na dalampasigan ay napuno ng mga taong nagtatawag sa pangalan ng kambal. Si Dino, nakadarating lang mula sa bayan dala ang ilang pasalubong para sa mga anak, ay agad na naramdaman ang tensyon. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang kapitbahay. Si Drex at Dian, Dino, nawawala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dino. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis. Ano?
Kailan pa? Agad niyang hinanap si Zia. Naabutan niya itong umiiyak, halos hindi na makahinga sa sobrang pag-aalala. Zia! Anong nangyari? Hindi ko alam, Dino. Kanina lang nandito lang sila. Naglalaro, hikbi ni Zia. Dino, ang mga anak natin. Walang ano-ano iniyakap ni Dino si Zia. Mahahanap natin sila. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa loob-loob niya, siya man ay kinakain na ng takot. Ang islang dati paraiso sa kanyang paningin ay biglang naging isang lugar ng panganib. Agad silang humingi ng tulong sa barangay captain. Nagpatawag ito ng mga tanod at ilang residente para maghanap. Hinati nila ang grupo, ang iba ay sa dalampasigan, ang iba ay sa kakahuyan, ang iba ay sa mga kalapit na sitio. Si Dino at Zia magkasama sa paghahanap. Bawat sulok, bawat dampa, bawat puno ay kanilang sinisiyasat. Ang dating mga hindi pagkakaunawaan ay pansamantalang nawala, napalitan ng iisang damdamin, ang matinding takot na baka may masamang nangyari sa kanilang mga anak. Drex! Dayan! Mga anak, sigaw ni Dino, ang boses ay paos na. Anak, nasaan na kayo? Umiiyak na tawag ni Zia. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang gabi at lalong lumalaki ang kanilang pangamba. Ang bawat anino ay tila nagiging halimaw, ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng panibagong kaba. Sa isang iglap, biglang nanghina si Zia. Napahawak ito sa dibdib, hirap huminga. Dino, hindi ko nakayad. At bigla na lang itong nawalan ng malay, bumagsak sa mga braso ni Dino. Zia! Zia! Sigaw ni Dino, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Ang takot niya para sa mga anak ay nadagdagan pa ng takot para kay Zia. Mahal! Gumising ka. Ito ang unang beses, matapos ang mahabang panahon, na tinawag niyang muli si Zia ng imahal. Ang salitang iyon ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, dala ng matinding emosyon. Binuhat ni Dino si Zia, dinala ito sa pinakamalapit na health center. Habang inaalalayan ng nurse si Zia, hindi mapakali si Dino. Ang isip niya ay nasa mga anak niya, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Napaupo siya sa isang sulok, napasabunot sa sariling buhok. Ito na ba ang parusa sa kanya? Ang karma sa lahat ng kasalanan niya? Kung may mangyayaring masama sa mga anak niya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Maya-maya, lumapit sa kanya ang barangay captain. Dino, may balita na. Napatalon si Dino sa kinaupuan. Ano? Nasaan sila? Ayos lang ba sila? Kalma lang, Dino, sabi ng kapitan. Tumawag ang mga pulis mula sa kabilang isla. May 2 bata silang nakita na palakad-lakad malapit sa pantalan doon. Mukhang naligaw. Sila Drex at Dian ba iyon? Nanginginig na tanong ni Dino. Hindi pa sigurado, sagot ng kapitan. Pero ang deskripsyon ay tugma sa mga anak mo. Isang lalaki at isang babae, kambal daw. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa puso ni Dino. Kailangan nating puntahan sila. Pero nag-aalang ang sabi ng kapitan. May sinabi pa ang mga pulis. Ano iyon? Huminga ng malalim ang kapitan. Nahanap na raw ang mga bata pero hindi sila nag-iisa. Napakunot ang noo ni Dino. Anong ibig mong sabihin? May kasama raw silang isang babae. Kinabahan si Dino. Sino? Hindi pa nila nakikilala. Pero mukhang pamilyar daw sa mga taga roon. Ang takot ni Dino ay napalitan ng isang masamang kutob. Sino ang babaeng iyon? At bakit kasama nito ang kanyang mga anak sa kabilang isla? Ang balitang natagpuan na ang kambal, ngunit may kasamang misteryosong babae, ay lalong nagpakaba kay Dino. Agad siyang nag-ayos para pumunta sa kabilang isla, iniwan pansamantala si Zia na nagpapagaling pa sa health center sa pangangalaga ng ilang kapitbahay. Ang puso niya ay pinaghalong takot at pag-asa. Takot sa kung sino ang kasama ng mga anak niya at pag-asa na ligtas sila. Pagdating niya sa istasyon ng pulis sa kabilang isla, agad niyang nakita sina Drex at Dian, yakap-yakap ang isa't isa sa isang sulok, halatang takot pa rin. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang babaeng kasama nila. Si Fina. Ngunit ibang Fina ang nakita niya. Hindi ang Fina na palaging nakaayos at puno ng kumpiyansa. Ang Fina na nasa harap niya ngayon ay gusgusin, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak, at may mga pasa sa braso.
Dino, sigaw ni Drex nang makita siya, agad na tumakbo palapit kasunod si Dian. Niyakap ni Dino ang kanyang mga anak ng mahigpit, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Papa! Akala namin hindi ka na darating, sabi ni Dian, humihikbi. Okay lang kayo, mga anak? Walang nanakit sa inyo, tanong ni Dino, hinahaplos ang mga buhok ng kambal. Si Tita Fina kinuha niya kami, sumbong ni Drex. Sabi niya, pupunta raw tayo sa malaking mall, pero dinala niya kami dito. Napatingin si Dino kay Fina, na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng awa at pagkalito. Anong nangyari? Ayon sa kwento ng mga pulis, natagpuan nila si Fina at ang kambal na palakad-lakad malapit sa pantalan. Mukhang tuliro si Fina at hindi alam kung nasaan siya. May mga nakakita raw na bago sila matagpuan, may mga lalaking humahabol kay Fina. Nang tanungin si Fina, sinabi nitong tinakbuhan niya ang mga lalaking umutang sa kanya ng malaking halaga at sa pagmamadali ay nadala niya ang kambal. Hindi alam ni Dino kung maniniwala siya o hindi. Ngunit ang nakikita niyang takot sa mga mata ni Fina ay tila totoo. Pagbalik nila sa Isla Paraiso, agad na sinalubong ni Zia ang mga anak. Ang mga luha ng takot ay napalitan ng luha ng saya at pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit sina Drex at Dian, paulit-ulit na hinahalikan. Si Fina naman ay dinala sa barangay hall para imbestigahan. Doon, umamin ito na totoong ang may mga naghahabol sa kanya dahil sa malaking utang. Nang makita niya ang kambal na naglalaro sa dalampasigan, naisip niyang isama ang mga ito sa pag-aakalang mapoprotektahan siya kung may kasama siyang mga bata. Ngunit sa daan, nakonsensya siya at naguluhan hanggang sa matagpuan sila ng mga pulis. Ang pangyayaring iyon, kahit puno ng takot at panganib, ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa kanila. At tila naging daan din ito para unti-unting lumambot ang puso ni Zia kay Dino. Nakita niya ang tunay na pag-aalala at pagmamahal ni Dino sa kanilang mga anak. Nakita niya kung paano ito nataranta, kung paano ito umiyak, kung paano ito hindi sumuko hanggang sa mahanap sila. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Dino kay Zia at sa kambal. Hindi na siya umuuwi sa Maynila. Nanatili siya sa isla, tumutulong sa mga gawaing bahay, nag-aalaga sa mga bata at sinisiguradong ligtas sila. Hindi na siya nagsasalita ng mga matatamis na salita o pangako. Ang kanyang mga kilos ang nagsisilbing paghingi niya ng tawad. Maaga siyang gumigising para mag-igib ng tubig. Tinutulungan niya si Zia sa pagluluto, kahit na madalas ay sunog ang sinaing niya o maalat ang ulam. Siya ang naghahatid at nagsusundo sa kambal sa maliit nilang eskwelahan sa barangay. Kapag may nasisira sa bahay, kahit hindi siya marunong, sinusubukan niyang ayusin. Isang beses, habang kinukumpuni niya ang butas na bubong, nahulog pa siya, pero tinawanan lang niya ito. Pinagmamasdan lang ni Zia ang lahat ng ginagawa ni Dino. Ang puso niyang matagal nang nababalutan ng yelo ay unti-unti nang natutunaw. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Dino. Nararamdaman niya ang pagsisisi nito. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, naupo si Zia sa labas ng kanilang dampa, pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Dino, naupo sa tabi niya, may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Para sa'yo, alok ni Dino. Tinanggap ni Zia ang kape. Matagal silang walang imikan, pinakikinggan lang ang tunog ng mga alon at ang huni ng mga kuliglig. Salamat, Dino, basag ni Zia sa katahimikan. Napatingin si Dino sa kanya. Para saan? Sa lahat, sabi ni Zia. Sa hindi mo pagsuko sa mga anak natin. Sa pananatili mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dino. Hindi mo kailangang magpasalamat, Zia. Kasalanan ko kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Kulang pa ang lahat ng ginagawa ko para makabawi sa'yo. Muling natahimik sila. Huminga ng malalim si Zia. Alam mo, Dino, matagal kong kinimkim ang galit sa'yo. Ang sakit. Ang hirap. Alam ko, Zia. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Tumingin si Zia kay Dino, direkta sa mga mata nito. Pero nakikita ko ang pagbabago sa'yo. Nararamdaman ko ang pagsisisi mo. Hindi mo kailangang magsalita. Nararamdaman ko yung totoo, bulong ni Zia sa kanyang sarili. Naalala ang mga gabing pinagmamasdan niya si Dino habang mahimbing itong natutulog sa sahig, katabi ang kambal.
Zia, kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Panimula ni Dino, ngunit pinutol ito ni Zia. Hindi ko pa masabi, Dino, pag-amin ni Zia. Ang sugat, malalim. Pero siguro, pwede nating subukan. Unti-unti. Ang mga salitang iyon, kahit hindi isang direktang T, ay sapat na para bigyan ng pag-asa si Dino. Isang pag-asang matagal na niyang hinihintay. Ngumiti si Dino, isang ngiting abot hanggang tainga. Salamat, Zia. Pangako, hinding-hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Sa mga sumunod na linggo, mas naging magaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. May mga tawanan na, may mga biruan. Ang mga pader na itinayo ni Zia sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang bumabagsak. Isang umaga, habang naglilinis ng bahay si Zia, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nasapo niya ang kanyang bibig at mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Nagsusuka siya. Narinig ito ni Dino na nag-aayos ng sirang upuan sa labas. Agad siyang pumasok. Zia! Ayos ka lang. Nang lumabas si Zia mula sa banyo, maputla ito. Nahihilo lang ako. Siguro napagod lang ako. Pero iba ang kutob ni Dino. At iba rin ang kutob ni Zia. Ang sintomas na iyon pamilyar sa kanya. Ang pagkahilo at pagsusuka ni Zia ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Sa una, pilit pa rin niyang ikinukubli ito kay Dino, sinasabing baka dahil lang sa pagod o sa init ng panahon. Ngunit si Dino, na may matalas ng pakiramdam dahil sa mga nakaraang pangyayari, ay hindi naniniwala. May kutob siyang higit pa roon ang dahilan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Zia sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga, at sina Drex at Dian naman ay abala sa paggawa ng kanilang sandcastle sa buhanginan, dahan-dahang lumapit si Dino, may dalang isang baso ng malamig na buko juice. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang baso kay Zia. Pansin ko, ilang araw ka nang matamlay. Ngumiti si Zia, kinuha ang baso. Salamat. Medyo masama lang talaga ang pakiramdam ko. Umupo si Dino sa tabi niya, sa isang maliit na bangkong kawayan. Matagal silang tahimik, pinagmamasdan ang kambal na masayang naglalaro. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig at presko, dala ang amoy ng alat at ng mga bulaklak ng kalachochi mula sa kalapit na hardin. Zia, basag ni Dino sa katahimikan, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pag-aalala. Magpa-check up ka kaya? Baka kung ano na yan. Napabuntong hininga si Zia. Alam niyang hindi niya na maitatago pa ito ng matagal. Dino, sa tingin ko buntis ako. Natigilan si Dino. Napatingin siya kay Zia, ang mga mata ng lalaki sa gulat, pagkatapos ay unti-unting napalitan ng isang di maipaliwanag na saya. Tutu! Sigurado ka? Tumango si Zia, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi pa ako nagpapa-check up pero pamilyar ang pakiramdam. Ganito rin ang naramdaman ko noong ipinagbubuntis ko sina Drex at Dian. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dino. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya si Zia ng mahigpit. Zia, ito na yata ang pinakamagandang balita na narinig ko sa buong buhay ko. Natawa si Zia, niyakap pabalik si Dino. Ang init ng yakap nito ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ng takot, ng pag-aalinlangan ay tila unti-unting naglalaho. Kinabukasan, sinamahan ni Dino si Zia sa health center sa bayan. At doon, kinumpirma ng doktora ang kanilang hinala, positibo, buntis si Zia. Ang balitang iyon ay nagdulot ng panibagong sigla sa kanilang pamilya. Si Drex at Dian, nang malaman na magkakaroon na sila ng kapatid, ay hindi mapagsidla ng tuwa. Paulit-ulit nilang hinahaplos ang tiyan ni Zia, kinakausap ang kanilang magiging kapatid. Boy kaya o girl, mama? Tanong ni Dian. Sana boy, para may kalaro ako, sabi naman ni Drex. Napangiti si Zia. Kahit ano, anak, basta malusog. Mula noon, mas naging maalaga si Dino kay Zia. Bawat kilos nito ay sinusubaybayan niya. Pinagluluto niya ito ng mga masusustansyang pagkain, tinitiyak na nakakapagpahinga ito ng sapat. Bawat umaga, bago siya pumalaot para mangisda, isang bagong kasanayang pinag-aaralan niya para makatulong sa kanilang kabuhayan, hinahagkan niya muna ang noo ni Zia at ang tiyan nito. Mag-iingat kayo, mahal ko, bulong niya. Ang Isla Paraiso, na dati naging saksi sa kanilang paghihiwalay at sakit,
ay siya na ngayong kanlungan ng kanilang muling nabubuong pamilya. Ang mga tsismis ng kapitbahay ay napalitan na ng mga ngiti at pagbati. Nakikita nila ang pagbabago kay Dino, ang sinseridad sa mga mata nito, at ang kaligayahang bumabalik sa mukha ni Zia. Isang hapon, habang namamasyal sila sa dalampasigan, nagtanong si Drex kay Dino. Papa, di ba po sabi nyo, mahirap mag-alaga ng pamilya? Napangiti si Dino, ginulo ang buhok ng anak. Anak, mahirap. Pero masarap. Baka pwede nyo po akong turuan kung paano mag-ingat ng pamilya, seryosong tanong ni Drex. Napatingin si Dino kay Zia, na nakangiting pinagmamasdan sila. Lumuhod si Dino para magpantay sila ni Drex. Sige, anak. Tuturuan kita. Ang pinakamahalaga, mahalin mo sila ng buong puso. At kahit anong mangyari, hinding-hindi mo sila iiwanan. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Zia. Alam niyang para sa kanya rin ang mga salitang iyon. Isang pangako. Isang panata. Lumipas ang mga buwan. Ang tiyan ni Zia ay unti-unti nang lumalaki. Ang kanilang munting dampa ay lalong napuno ng pagmamahal at tawanan. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom, napapalitan ng pag-asa para sa hinaharap. Isang araw, habang naglalakad sila sa paborito nilang parte ng dalampasigan, kung saan malinaw na natatanaw ang paglubog ng araw, may iniabot si Dino kay Zia. Isang maliit na kabibe. Ano to? Tanong ni Zia. Buksan mo, nakangiting sabi ni Dino. Maingat na binuksan ni Zia ang kabibe. Sa loob nito, may dalawang maliit na butil ng perlas. At sa ilalim ng mga perlas, may nakaukit na maliliit na letra. Hope and Hale, basa ni Zia, napatingin kay Dino na may pagtataka. Ngumiti si Dino. Para sa magiging kambal natin. Nanlaki ang mga mata ni Zia. Kambal? Sigurado ka? Tumango si Dino. Kutob ko lang. Pero malakas ang kutob ko. Hinawakan niya ang kamay ni Zia, inilagay ito sa kanyang tiyan. Nararamdaman ko, dalawa sila. Dalawa muli. Napangiti si Zia, ang mga matay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang pag-asang dala ng bagong buhay, ang paghilom ng kanilang mga puso, ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng tadhana. Sa paglubog ng araw, sa ginintuang liwanag na yumayakap sa Isla Paraiso, nakatayo ang isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng panahon, ng kasinungalingan, ng sakit. Ngunit sa huli, nanaig ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pag-asa. Si Dino, si Zia, si Drex, si Dian, at ang dalawang bagong buhay na paparating. Dalawa muli. Isang kumpletong pamilya, handang harapin ang anumang hamon ng buhay, basta't magkakasama. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may sisikat na bagong umaga. At sa bawat pagsubok, laging may pagkakataon para magmahal muli, para magpatawad, at para bumuo ng isang masayang wakas. Ang mahalaga ay huwag sumuko at laging piliin ang pag-ibig. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Dino at Zia, kasama ang kanilang kambal na sina Drex at Dian, at ang paparating pang biyaya sa kanilang buhay. Ang bawat kabanata, bawat komento, at bawat emosyong ibinahagi ninyo ay nagsilbing inspirasyon para tapusin ang kanilang paglalakbay. Habang pag-asa at paghilom. Isang hamon at kaligayahan para sa akin na bigyang buhay ang kanilang mga karakter at ang mga emosyong kanilang pinagdaanan, lalo na ang pagpapakita ng kulturang Pilipino sa isang paraang malapit sa ating lahat. Nais ko sanang maramdaman ninyo inusulat ko ang kanilang istorya, para na rin akong naging bahagi ng Isla Paraiso. Naramdaman ko ang init ng isang tahanang Pilipino, ang samyo ng ating mga paboritong ulam, ang bigat ng paghihiwalay, ang pait ng pagsisisi, ang kaba ng mga lihay ng jeepney, at ang diwa ng fiesta. Mga simpleng bagay na humuhubog sa ating pagkatao. Ang init ng selos, ang takot sa pagkawala, at higit sa lahat, ang tamis ng pagpapatawad at ang kilig ng muling pag-usbong ng pag-ibig. Sa likod ng mga drama, ng mga hidwaan, at ng mga matatamis na sandali, ang nais kong isalamin, kahit sa maliit na paraan, ang mga karanasang malapit sa puso. Isa sa pinakamahalagang nais kong iparating ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi ating mga Pilipino, ang halaga ng pamilya, ang mga pagsubok na humuhubog sa ating lang sa iba,
kundi pati na rin sa ating sarili. Na kahit gaano kalalim ang sugat o kabigat ang pagkakamali, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon, para sa pagbangkatatagan, at ang hindi matatawarang pag-asa na laging mailiwanag pagkatapos ng dilon at pagbabago. Pinapakita rin ito ang kahalagahan ng pamilya, ng tapat na komunikasyonin. Ang I-2 muli ay hindi lamang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito at ng tibay ng loob sa harap ng mga pagsubok. At syempre, ang pag-ibig, sa isang salaysay tungkol sa pangalawang pagkakataong itama ang mga pagkakamali, pag sa iba't ibang anyo nito, na siyang nagiging liwanag natin sa gitna ng kadiliman. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, o kung may mga bahakataong muling buuin ang nasirang tiwala at pagkakataong yakapin ang pagbabago, aagiritong sumalamin sa inyong sariling karanasan. Huwag po kayong mag-atubiling ito'y tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino na sa tingin lalo na sa ating sarili. At higit sa lahat, ito'y tungkol sa pag-ibig na kayo ay makakarelate o mangangailangan ng ganitong uri ng inspirasyon. Lubos ko ang maghilom, magpatawad at magbigay ng bagong simula. Sana pong ikagagalak na mabasa ang inyong mga saloobin, komento, o kahit anong sa kwento ni Dino at Zia, may napulot kayong aral at inspirasyon. Nasa kabal na napulot ninyo mula sa paglalakbay ni Zia at Dino. Maaari po kailan ng mga sakit at pagkadapa, laging may dahilan para bumangon at lumaban. Naangong mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Ang inyong mga tinig at pananaw ay mahal, tunay na pagmamahal ay handang maghintay, umunawa at magpatawad. Ataga at magsisilbing inspirasyon din sa akin bilang manunulat upang patuloy na lumikha ng mga kwentong pupukao sa ating damdamin at magbibigay ng aral. Muli, isang ang pamilya, sa anumang anyo nito, ang ating pinakamatibay na sandigan. Kung taos pusong pasasalamat sa inyong lahat. Sana'y nag-iwan ng ngiti, kayo po ay naantig, napangiti, o kahit napaiyak ng kanilang kwento. Lubos ko pong ng kaunting luha, at higit sa lahat, ng pag-asa ang kwentong ito sa inyong mga puso ikagagalak kung maibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin. Mag-iwan po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat kayo ng komento, isang reaksyon, o kahit isang simpleng puso. At kung nanaisin ninyo, i-share nyo rin po sana ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makakuha rin ng inspirasyon dito. Ang inyong mga kwento at pagtanggap ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Naway lagi nating pili